Meron po akong mga natanggap na mga tanong sa email. Actually, binabaha yung email, yung iba, hindi ko po nasasagot. Pero meron pong isang email na nakapag-capture ng attention ko. At galing po ito sa babae, sa mga babae, na minsan may mga pare-pareho po silang mga tanong. Right? Magkakahawig yung tanong nila. At isa sa mga napansin ko, brothers, is that nagtatanong sila bakit parang pa-hard to get na rin ang mga modern men ngayon. Bakit hindi na rin sila nagre-reply? Ba't nansisinson na po sila? At sabi ko, ito yung maganda. Sabi ko ganun, ito yung maganda na napapanahon na topic. Na lalo nababasag sa mga katangahan at kabubuhan ng mga babae ngayon sa sobrang pagka-delusional at narcissist na. Sa magandang araw na naman, Red Pill Community, welcome once again to another episode of the Red Pill PH TikTok Podcast. Kung gusto mo mga napapanahong topic nito, huwag nang mag-alinlangan na pakishare naman po ito. At pakibisita po kami sa aming YouTube channel na The Red Pill PH. Like, share, and subscribe. Without any further ado, tara na po, umpisahan na. Nakapag-capture po ng attention ko ang mga email na ito na galing sa babae. Actually, hindi madalas, kung hindi naman po yung mga para for paid Q&A, minsan hindi na po namin na-accommodate yun kasi sobrang busy po namin. Pero may nagtatanong po ng mga kababayan, bakit nagpapa-hard to get ng sisinzone na rin at hindi na rin nagre-reply ang mga lalaki kapag hindi na nag-reply yung mga babae. At sabi kong ganun, kapag nasagot yung katanungan na ito, mabubuksan ang kaisipan ng mga babae na sila rin ang gumagawa nito. At ang masama nito, nagtatransition na rin yung kultura ng mga lalaki mula gentleman, mula tungo sa matigas, cold-hearted at soulless, walang kaluluwa at walang pakiramdam ng mga lalaki o kaya manhid, in other words. Bakit po ginagawa ito ng mga lalaki? Unang-una, ito po ang tanong. Bakit may mga lalaking nagpapa-hard to get? Ba't umabot na po sa punto na ganito na kung saan way back before hindi naman po ganito ang mga lalaki? Napakadali lang po nilang kunin. Napakasimple lamang ng mate searching at ligawan suyaan noon ng mga babae at lalaki. Pero papaanong umabot sa ganito ang mga lalaki na kung saan kapareho na rin sila ng mga babae na pati mga lalaki nagpapa-hard to get na hindi na nagre-reply ng sisinso, na hindi na rin nag-i-effort kapag hindi siya na-replyan ng mga babae o kaya after ng 1 week chat uli siya ng babae. Ito po ay dahil wala na po kasing gas ang mga ito. Ito isang malaking palatandaan na ang isang lalaki ay wala ng gas at secondly, fragmented na. May lamat na yung kanyang self-esteem. Alright? Ito yung sinasabi ko po sa inyo na hindi po realistic yung mga pinagtuturo ng mga dating gurus, coaches at pick-up artists. Dalawa sa pinaka-main na elements para manatiling motivated ang lalaki sa dating. Unang-una po ay ang kanyang self-esteem. Alright? Kapag wala pang lamat yan, hindi pa fragmented, alright, buo pa, hindi pa warak. And then pangalawa, yung gas niya sa gas tank. Yung tinatawag na motivation. Ito yung motivation na kung saan matyaga pa siya na naghahabol, nagchat-chat, nag-e-effort sa babae. Lahat gagawin niya. Pag tong dalawa na ito, unang-una yung self-esteem ay warak na, fragmented na, may lamat na. And secondly, yung gas niya sa gas tank niya, which is yung motivation niya, iubos na. Dito na ngayon maglalabasan itong ganitong sinyalis sa mga lalaki. So may mga nakikita kayo mga lalaki, hindi na sila nag-e-effort kapag hindi na sila re-replyan ng babae. O kaya pag naisipan uli ng babae na i-chat yung lalaki, hindi na rin nagre-reply, hindi na rin nagiging interesado yung lalaki. This means na wala na. Warak na yung kanyang self-esteem. Sa paulit-ulit na yun, 1,000 times na ganun, where nakita niya na shock siya na marami rin pala mga option yung babae na gusto niya na mas mataas pa yung value na lalaki kaysa sa kanya. At secondly, ubos na rin yung gas niya sa gas tank niya. So, sa
Dahil nga sa paulit-ulit niya na rin na-experience yun 1,000 times. Right? Ina-anticipate niya na ganun na naman uli yung mangyayari. Right? So, ginigip up niya na ng madalian. Hindi yun dahil sa mahina siya. It's just because wala. Yung dating relationship and marriage, hindi po yan nakadesign para sa benepisyo ng lalaki. Nakadesign po yan para lang sa mga babae. Ang dating at relationship ay para sa mga babae. Hindi po yan nakadesign para sa mga lalaki. Pribilehiyo yan ng mga babae. Kaya lang po, ang pagkakaunawa natin nung lumalaki po tayo, nagbibinata tayo, nagdadalaga tayo, romantic love is dahil po sa kagagawa ng brainwashing ng mainstream media. Pinagpapaniwala nila yung mga lalaki na may true love, romantic love sa pamamagitan ng romantic movies, pocketbooks at love song. Ito po ang tinatawag sa Red Pill Community, societies, brainwashers, and influencers. I hope po naklaro. Yung nga akong sinasabi ko, hindi po ginto at premyo ang mga babae. Kasi po, tinuturuan po ng society ang mga babae na rin na sila na wala silang effort na dapat gawin. So ganito yung nangyayari. Unti-unting nare-realize ng mga lalaki na hindi naman pala 50-50 patas yung dating and relationship. Ang sistemang ito ay naka-tailored para sa babae. Nakadesenyo ito para sa benepisyo na at pribilehyo ng mga babae. Hindi ito nakadesenyo para sa mga lalaki. Ang mga lalaki ay tinitraining mula pa pagkabata na manligaw. Tinitraining sila na ibigay ang lahat, pera, pundar, bahay, kotse para sa babae. Samantalang tinuturuan ng babae na maging makasarili, walang malasakit, at anytime pwedeng magbago ang isip ng babae na lukuhin ng lalaki. Tapos kapag nagkareklamuhan sa batas, minsan papanigan pa yung babae. Minsan, wala. Laging mali ang lalaki, laging masama ang lalaki. Kasi bawal kang manakit ng babae, bawal mong itama ang pagkakamali ng babae, bawal mong sitahin ang babae. That's why po, going back to the topic, yung mga ganyang ginagawa ng mga lalaki, wala nang gas yan. Durog na yung self-esteem niyan. Kasi nga, alam nila na malabo nang ma-appreciate sila sa dami ng option ng mga babae na gwapo rin. So, ang nangyayari, nagpapapuno na lang ng option ang mga babae ngayon. Kumbaga, nalihis na yung kanilang landas, na humaling na sila, nawili na sila doon sa attention, validation at papuri na nare-receive nila. So, nag-iba na yung landscape ng dating and relationship. Napunta na po sa narcissism, napunta na sa attention seeking. Saka na lang po sila magseryoso sa relationship, mamadali nila kayo magpakasal kung kailan pangit na sila, matanda na po sila at single mom na sila. May 1, 2, 3 anak. Kaya marami na pong nakakantot sa kanilang mga boyfriend, mga past. Pinagpasapasahan na sila ng iba-ibang mga lalaki. This is why po, napaka-delikado at hindi na advisable na mag-invest ka sa relationship at sa panliligaw ngayon. Bakit po? Hindi na tayo kailangan ng babae. Hindi na tayo kailangan ng babae dahil po sila ay meron ng trabaho. Meron na po silang mga sarili-sarili din na mga decisions. Kasi karamihan ng mga babae ay edukado na. Karamihan na rin ng mga babae nasa managerial positions na. Karamihan po sa kanila ay mga, strong, independent and intelligent. Hindi na tayo kailangan ng babae. Alright? Hindi nyo na dapat ginagawa yan. Hindi nyo na dapat sayangin ang pera nyo. Hindi nyo na dapat sayangin ang oras nyo, lakas nyo, enerhiya nyo, pawis, dugo nyo. Right? So, kung, hindi na tayo kailangan ng babae, makakapag-focus na tayo sa sarili natin. Dapat lang na maging makasarili ang mga lalaki. Kung kaya po gusto kaming ipapatay ng mga babae, pinatutugis kami, lalo na ako, at pinatitigil nila yung The Red Pill PH. Kasi po, delikado. Pag marami yung mga nag-iba ang mindset ng mga lalaki dahil sa katuruan namin, mamamatay yung kultura na ito na pagsinta at pagluhod sa babae. Hindi na nila mararanasan yung pribilehyong nararanasan nila ngayon at nung nakaraan. Kaya ayaw nila ng mga red pill na ganito dahil mawawala sa tanikala nila yung lalaki. Magigising yung lalaki. Lalabas ang katotohanan na ginagamit lang nila ang mga lalaki. Maraming salamat po. Kung nagustuhan po ninyo ito, follow naman po kami. Hanggang sa muli, thank you, God bless, and peace.